Isusuko ba si Kibuloy? Hiling ng Amerika na extradition ng pastor, pinag-aaralan na ng DOJ. Pinababasura ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang sinampang kasong grave threats laban sa bise. Nagugat ang kaso sa pagbabanta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, ano pang update sa hiling ng kampo ni VP Sara? Bigi mismo ang kampo na nga, abogado ni Vice President Sara Duterte ang nagkumpirma na naghain na sila ng motion to quash para dito sa kaso laban kay Vice President Sara Duterte na grave threat. Kagaya nga ng nabanggit mo, nag-ugat ito doon sa sinasabing pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Marcos at ng kanyang asawa na si First Lady Liza Araneta Marcos. Ang base doon sa pahayag ng abogado ni Vice President Sara Duterte, ang naging grounds para sa paghahain na ito na motion to quash ay dahil daw doon sa lack of jurisdiction. Pero tumanggi na silang magbigay ng iba pang detalye dahil ongoing ang kaso. Pero binigyan naman ng korte ng 5 araw ang kampo ng prosekusyon para sagutin ang motion na ito ng kampo ni Vice President Sara Duterte. At Maricel, anong sabi ng Malacanang dito sa sinampang kasong grave threats laban kay VP Sara? Well, Jiggy, kung si Palace Press Officer Claire Castro ang tatanungin, kulang pa nga daw yung grave threat na yan eh. Kung siyang tatanungin, pwede pang sampahan si Vice President Sara Duterte ng inciting to sedition. Ang sabi ni Yuse Castro, malinaw naman din daw yung mga ginawa ng Vice Presidente. Pero ang tanong kasi dyan, hindi ba magkakaroon ng conflict? Dahil alam naman natin na bukod dito sa isinampang kaso ng Department of Justice na grave threat laban kay Vice President Sara Duterte, meron ng ongoing na kaso dyan sa impeachment court kasama sa articles of impeachment, yung grave threat laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang paliwanag kasi ni Yuse Castro dyan, magkaiba naman yan. Yung usapin kasi ng impeachment course, alam nating lahat na ang pinag-uusapan dyan, karapat dapat pa bang manatili sa pwesto bilang Vice Presidente si Vice President Sara Duterte. Ibang usapin naman yung criminal case laban sa Vice Presidente dahil ibang pananagutan yon. Ngayon, kung sakali daw na maabsuelto itong si Vice President Sara Duterte dyan sa kanyang impeachment trial sa tulong na rin ng kanyang mga kaalyado, hindi naman daw ibig sabihin na maaabsuelto na rin agad si Vice President Sara Duterte dito naman sa criminal complaint na isinampa laban sa kanya. Pakinggan natin yung paliwanag ni Undersecretary Claire Castro. Iba po ang nature ng criminal case, iba yung nature ng impeachment proceedings. So, sa impeachment proceedings kasi, dito inaalam kung yung leader ay dapat na maging leader pa. Yung kanyang kapasidad, yung kanyang mental health, yung kanyang pagiging agresibo, yung anger management, ito lahat ay dapat na nakikita kung ikaw ay magiging leader. Ang criminal case naman, ito ay yung liability dahil gumawa ka ng isang krimen. So magkaiba po siya in full. Ang effect nun is, there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So, it is not just a simple grave threats. There is this element of inciting to sedition. At Maricel, sa ibang usapin, sinabi ni Caloocan Congressman Edgar Erice na di raw kayang ipakulong ng Pangulo si dating Speaker Martin Romualdez na nadidiin naman sa flood control. Anong sagot niya na Malacanang? Yes, Jiggy. Kagaya nga ng nasabi mo, nabanggit yan ni Congressman Erice sa programang Political Beat sa One News. Doon sa panayam sa kanya, sinabi nga ni Congressman Erice na optics lang yang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na binanggit niya mismo ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez nakaugnay nung sinasabing flood control anomalies. Pero ang tingin ni Congressman Erice, mukhang hindi naman talaga yan tutuluyan na masampahan ng kaso dahil pag nangyari
yan, mukhang magkakaroon na ng laglagan. Bukod dyan, nagkomento rin itong si Congressman Erice tungkol nga doon sa national budget na alam natin kaugnay din itong usapin ng anomalya sa flood control project. Hindi raw siya direkta magkokomento doon sa 2027 proposed national budget dahil hindi niya pa yan napapag-aralan ng husto. Pero ang pwede niya raw masabi ay yung mga nakakaraang budget ng ating bansa kung saan puro daw ayuda ng ayuda. Ang nangyayari daw tuloy, yung mga tao nag-aabang lang sa ayuda at nakangalang. Pakinggan natin yung sinabi ni Congressman Erice. Hindi naman totoo yan, optics lang. Ang tawag doon di ba si Greg Garcia yung kanilang ang tawag doon utos, sunod, palakpak. Ganun lang yun, papalakpakan, pagkatapos wala na yun. Kasi I don't think that the President can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. Kasi hindi naman mangyayari yung 1.45 trillion insertions, diversions to flood control for 3 years without the cooperation of the whole of government. Pero tinanong din natin, Jiggy, kay Undersecretary Claire Castro kung ano ang magiging tugon niya dyan sa naging pahayag na yan ni Representative Erice. Alam mo, ang sabi lang ni Yuse Castro, mukhang gulong-gulo na itong si Congressman Erice dahil puro theory daw yung kanyang mga sinasabi. Ang tanong niya, nakausap na raw ba ni Congressman Erice etong si Pangulong Bongbong Marcos? Dahil kung hindi pa raw pala niya nakakausap, paano siya nagkakaroon ng ganitong klase ng impormasyon na para siyang nagiging spokesperson? Di dapat daw palitan niya na si Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang pwesto. Tungkol naman doon sa sinasabi ni Congressman Erice na ayuda lamang yung laman ng mga nakakaraang budget, medyo magulo rin daw ito dahil mismong yung mga kasamahan niya sa Kongreso, halimbawa si Congressman Tino, sinasabi daw na puro mga infrastruktura naman daw ang ipinaprioritize pagdating doon sa budget at nagkukulang na daw sa ayuda. So baka daw mas maganda pag-usapan daw muna talaga nila kung ano raw ba talaga ang sitwasyon ng budget. Kulang daw ba talaga sa ayuda o sobra-sobra? Pakinggan natin yung sinabi ni Yuse Castro. Ito ay iniisip niya lang. Nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa mga tao na nasasangkot sa flood control mess? Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, huwag siyang magsalita. Huwag siyang magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Unless papalitan niya ako dito. Diba? So kung ang binibigay niya lang ay yung nasa isip niya, patayin niya na yung kanya nasa isip. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Bukod kay VP Sara, naharap din si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa kasong grave threats. Sinamahan ng bise ang kanyang kapatid sa pagharap nito sa pagdinig sa Davao City Regional Trial Court ngayong araw. Inihain ng negosyanteng si Cristone John Patria ang kaso laban sa kongresista. Sa isang pahayag, sinabi ng tanggapan ni Pulong na nananatiling matatag ang kanilang pamilya sa kabila ng kinakaharap nilang laban. Para sa kongresista, sinamahan siya ni VP Sara bilang isang Vice President, kundi hindi bilang isang Vice President, kundi bilang isang nakababatang kapatid. Gustong ipabuwag ni Senator Ping Lacson ang tinatawag na Leadership Fund o allocables sa pambansang budget. Kasunod ito ng siniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nakatanggap umano ang mga senador ng Leadership Fund na aabot sa 1 bilyong piso. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, bakit ito gustong ipabuwag ni Senator Lacson? Yes, Chiggy. Para kay Senator Ping Lacson, mas masahol pa raw kasi sa pork barrel funds, yung tinatawag na leadership funds. Bakit? Dahil nasisira daw nitong leadership funds na ito yung proseso ng pagbalangkas ng budget. Dahil habang binabalangkas pa lang or binubuo pa lang yung National Expenditures Program ng ehekutibo, lumalabas na pwede nang makialam at magpasok ng proyekto itong mga kongresista o kaya mga senador. So parang, Jiggy, twice na nagkakaroon ng impluensya yung mga
pambabata sa pagbuo ng national budget when in fact dapat yung mga insertions at amendments sa budget ay nangyayari kapag pinag-uusapan at pinagdedebatihan na yung national budget sa plenaryo. So balikan lang natin yung naging testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa Sandigan Bayan kung saan sinabi niya na abot daw ng 24 billion pesos yung inilaang leadership fund noong DPWH for 2024 and 2025 na budget. Di umano may inilaan na kalahating bilyong piso kada senador, umaabot pa raw ng 1 billion pesos sa mga chairman ng mga major committees. Pero nilinaw naman ni Senator Ping Lacson na yung budget ngayon, which is 2026 national budget, wala ng leadership funds yan. Hindi rin naman daw yan illegal. Pero ang sinasabi ni Senator Ping, improper. Bakit? Kasi nabubuksan niya yung daan para nga sa misuse ng ating national budget, lalo na daw ng mga korap na politiko. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Ping Lacson. Kung doon pa lang sa NEP, naka-insert na, parang ito yung parang sabihin na natin, ito yung descendant ng pork barrel. Worse pa, kasi ang pork barrel, doon na yung sa Congress Ito, executive domain pa lang, nandun na nakialam na yung mga congressmen because ino-operan nga ng mga allocable. At may reaksyon ng mga senador na nakatanggap ng leadership fund na ito? Si Senator Mig Zubiri na dating Senate President, mariin niyang itinanggi na merong nakadaan na kahit anong budget request mula sa mga kapwa niya senador sa kanya. Kung meron man daw budget request, pinapadaan daw yan sa Finance Committee na siya naman talagang dumidinig sa proseso nung pagbalangkas ng budget kapag buwaba na sa kanila yung National Expenditures Program. Pero again, balikan natin yung testimonya ni dating Secretary Bunoan. Sabi niya, yung mga nagpadaan daw ng budget request sa dating DPWH Undersecretary na si Bernardo ay sila Senators Bongo, Robin Padilla at Chingoy Estrada. Alam mo, Jiggy, may sagot dyan yung mga isinasangkot ni dating Secretary Bunoan dito sa leadership funds na ito. Pakinggan natin yan. As Senate President, I never requested, held, or handled any list of project requests from senators. Wala po dumaan na proposed budget amendments sa ating tanggapan. Alam ng mga senador yan. Anong listahan ba ang tinutukoy niya? Dahil sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. So bago lagyan ng kulay ang pagbanggit ng pangalan ko ni Senator Robin sa kanyang testimonya, bigyan sana ng tamang konteksto. Sana lang po sa susunod pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for later release. Kailyan o kababayan ko si Secretary Bunoan, hindi ko alam kung anong pasasalamat ang tinutukoy dyan. Nagpapasalamat rin naman ako kay Secretary Gatchalian, dati Secretary Herbosa. At may nabanggit mo na 2026 walang leadership fund, pero itong 2027, meron ba ditong nakasingit? Siniguro ng Palasyo, Jiggy, na walang pumasok na leadership fund para doon sa, kasi nagawa na National Expenditures Program na ehekutibo. In fact, naibigay na yung kopya na yan ng 2027 budget na National Expenditures Program sa Kamara at Senado. So sabi ng Palasyo, walang lumusot na leadership funds dyan. At kung alam din daw ni Pangulong Bongbong Marcos yung tungkol dyan sa leadership fund na yan, hindi rin daw yan lulusot. Hindi rin daw alam ng Pangulo kung may naging usapan nga si dating Secretary Bunoan at ilang mga senador kaugnay sa sinasabing leadership fund noong mga nakaraang taon. Pakinggan naman natin ang sagot ni Yusek Claire Castro. Ayon sa DPWH, wala silang ganitong klaseng mga fund. No leadership fund under 2027 budget. All projects proposed in the 2027 DPWH budget are based on needs. Kung alam ng Pangulo, hindi yung mangyayari yan. Jiggy, tiniyak din ni Senate Finance Committee Chairman G.V. Ejercito na walang makakalusot na leadership funds dito sa bubuuin nilang 2027 national budget dahil nga siya na ang Finance Committee Chairman, si Senator G.V. ngayon ang mangunguna sa mga budget hearings ng Senado. Kasabay pa yan ng impeachment trial. At sabi ni Senator G.V. lahat ng mga reforms na ipinatupad ni Senator Win Gatchalian nung siya yung Finance Committee Chairman, ipatutupad din daw niya gaya ng transparency at pagiging available ng lahat ng mga dokumento sa budget guide
gaano man yan karami, bukas daw yan sa publiko. Pero, tinanong ko kasi sa Senator JV, paano kung mangyari yung insertion or amendment doon sa pagbuo pa lang ng NEP, doon sa National Expenditures Program na trabaho ng ehekutibo. Aminado naman, Senator JV, wala silang kontrol. Kapag nasa pagbuo pa lang ng budget, may insertions ng ibang ilagay dyan, yung ilang mga kongresista o ilang mga senador o mga mambabatas. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator JV Ejercito. That we cannot control. Wala na kaming kinalaman dyan, agencies na yan. Pero you can, as far as we are concerned, walang mangyayaling leadership fund. No? Ipagpapatuloy ko dahil si SP Win, nung siya financier, wala daw siyang ganun. So hindi na maulit yun. Yan muna ang latest, Jiggy, for a change. Hindi na muna impeachment, kundi sa usaping budget sa Senado. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Susunod, extradition ni Kibuloy sa Amerika pinag-aaralan na ng DOJ. At pag-iyak umano ng depensa sa social media post si Attorney Ligutan, minaliit ng prosekusyon. Diyan kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Iginiit ng prosekusyon na dapat isang tabi ng impeachment court ang anilay pag-iyak ng depensa dahil sa social media post ni Private Prosecutor Amando Ligutan. Wala naman daw kasi itong nilabag na batas sa korte o ng korte. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, buburahin ba ni Attorney Ligutan ang kanyang post? Jiggy, una sa lahat, wala raw pagsisisi. Itong si Private Prosecutor at Attorney Amando Virgil Ligutan, dito nga sa kanyang social media post, kaugnay doon sa misleading questions. At higit sa lahat, hindi raw niya buburahin itong kanyang post nga kahapon dahil wala naman daw siyang nilalabag na anumang panuntunan para sa mga abogado. At kung babalikan natin, Jiggy, kahapon, napapost itong si Ligutan tungkol nga dito sa misleading questions. And I will quote, sinabi niya, "A principle all lawyers and law students know by heart, misleading questions are not allowed even on cross-examination." End of quote. Walang pinangalanan dyan, si Ligutan sa post na yan, pero naibahagi niya yan sa kanyang social media matapos nga yung naging diskusyon ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan at ng defense lawyer na si Attorney Christine Ferrer, kaugnay nga doon sa misleading questions, at later on ay pinuna o sinita nitong lead defense counsel na si Attorney Sheila Sison. Gate pa ni Ligutan, as to the timing ng pagpo-post niya, wala naman daw siyang dapat konsidera sa kanyang pagpo-post. Narito ang pahayag ni Ligutan. Hindi ko yan buburahin kasi yun po yung nakasaad sa ating rules of court. Buti sana kung I name somebody. I think that is part of my right as a human being to post something na sa tingin ko ano yung nasusulat sa rules of courts. Walang bad faith, walang malice. It's just like saying 1 + 1 = 2. Jiggy, sa panig naman ng prosekusyon, iginiit nung isa sa mga House Prosecutor si Akbayan Party List Representative Shell Jokno na may dalawang rules na napapaloob dito nga sa sub judice rule. Una dyan, yung Section 18 ng Senate Rules on Impeachment, kumbaga saan ipinagbabawal yung both prosecution and the defense team na magsalita tungkol dun sa merito ng kaso. Ibig sabihin dyan, yung tungkol dun sa ebidensya, mga testigo, o mga dokumento na lumalabas dun sa impeachment court. At yung isa naman, dun sa rules of court, ay pinagbabawal nga na magsalita doon sa mga bagay na may subjudice. Ibig sabihin, bawal po yung anumang pahayag na maaaring maka-impluwensya doon sa kahihinatnan o kalalabasan nga ng magiging ng paglilitis. At ayon nga doon sa prosekusyon, wala ni anuman dyan na nilabag itong si Attorney Ligutan. At gate nga nila, isa na raw, isang tabi na lang ni Presiding Officer Cheese Escudero, itong anilay pag-iyak ng defense team tungkol sa usapin na yan. Pakinggan natin itong kanilang mga pahayag. Dapat itabi ng pong presiding officer
ito pong pag-iyak ng depensa dito po sa bagay po na ito. Do not gaslight the nation that kasalanan po ni Attorney Ligutan kung bakit ho pumutok sa mukha po ng depensa ito pong bagay na ito. Meron bang siyang sinabi na hindi makatotohanan? No, wala naman ho. It was just a guidance with respect to an elementary evidentiary rule. No? At Marian, dati rin nag-post si Senator Judge Pia Cayetano tungkol sa impeachment. Ano naging aksyon dyan ng court? Jiggy, actually kahapon, bago nga mag-adjourn itong impeachment trial, nagsabi itong si Presiding Officer Chis Escudero na by Monday, sa Lunes, maglalabas daw siya ng ruling o warning dito nga sa mga partido o yung grupo na, posibleng ang lumalabag na dito sa sub judice rule, sa Section 18 na nabanggit natin kanina dahil may isang grupo daw na sumusobra na. At actually, para particular na rin, bahagi na rin ito para daw maiwasan na rin syempre yung pagmaninipula nga ng opinion ng publiko tungkol sa gumugulong na impeachment trial, and syempre yung tungkol sa integridad na rin ng impeachment court. Pero kanina, natanong natin din, tama ka dyan, nabanggit mo yung issue doon sa pagpo-post ni Senator Judge Pia Cayetano nung splice video, bahagi nung oral arguments kung saan tumayo para sa prosekusyon. Itong si Akbayan Party List Representative Shell Jokno. At nag-post nga siya sa kanyang social media na tila tingin ng ilan, deliberate attempt para nga i-mislead yung publiko. So nung natanong natin itong si Jokno kung ba sakali sisitahin, pupunahin o mababanggit ni Presiding Officer Chis Escudero itong prosekusyon, babanggitin din ba niya itong ginawa sa kanya ni Senator Judge Pia Cayetano? According to Jokno, tignan na lang daw natin sa Lunes. Asa naman to si Jokno na sana raw ay maging patas yung pagtingin nga at pagpapatupad ng Senate Court dito nga sa mga rules na to, hindi lang sa prosekusyon at depensa, kundi maging mismo sa mga senator judges. Pakinggan natin itong kanilang mga pahayag. We do hope and we will continue to push for equality and even-handedness in application of all the rules. One side has been crossing the line many times. I can even name all of you who have been commenting on social media in violation of Rule 18 of the impeachment rules. Jiggy, tingin pa nga ng prosekusyon na maaaring strategiya raw ng defense team ni VP Sara itong pagsita nga ni Attorney Sison doon sa post ni Ligutan para tabunan, i-distract o malihis yung atensyon ng publiko doon sa kung ano man yung lumabas doon sa naging pagdinig kahapon. Dahil lalo't sinasabi nga nila hindi naman daw nabasag ng defense team ni VP Sara itong mga inilabas na testimonya ng testigong si COA Auditor Sailin Del Campo kaugnay doon sa mga nakita nilang irregularidad sa paggasta ni VP Sara sa kanyang confidential funds. Dagdag pa nga ng prosekusyon kung may dapat sitahin itong Senate Impeachment Court, yan daw ay si Vice President Sara Duterte. Lalo na doon sa mga patuloy niyang pahayag, kaugnay nung maalala ninyo, may nabanggit siya tungkol doon sa bending of the law raw na nakikita nga dito sa impeachment trial, mula pa sa Kamara hanggang dito sa Senate Impeachment Court. Git nga ilang mga taga-prosekusyon nakababahala, labis na nakababahala na itong mga ganitong klase ng pahayag ay nanggagaling pa mismo sa bise. At tingin nila dapat nga rin daw ay tignan itong bahaging ito ng senators, judges at ng presiding officer, yung mga ganitong klaseng pahayag ni VP Sara dahil natitaint at maaaring mabahiran at ma-question yung kredibilidad nitong gumugulong na impeachment trial. Gayon na rin yung integridad ng Senate Impeachment Court. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Kinumpirma ng DOJ na natanggap na nila ang extradition request ng Amerika para kay Pastor Apollo Kibuloy. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, isusuko na ba si Kibuloy sa Amerika? Jiggy, pinag-aaralan pa raw ng Department of Justice itong hiling ng gobyerno ng Amerika na i-extradite o isuko sa kanilang bansa itong si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Chief State Counsel Dennis Chan, kailangan maghain ng petisyon ang DOJ sa korte para sa extradition at dinggin ito. Kailangan daw matiyak na compliant o masusunod ito sa batas at extradition treaty ng Amerika at Pilipinas. Kumpiyansa naman
naman ang DOJ na maaaprubahan ang extradition petition kay Quiboloy. Wanted sa Amerika si Quiboloy dahil sa kasong child sex trafficking, fraud at iba pa. Ginamit umano ni Quiboloy ang simbahan para mag-recruit ng mga miyembro na pinilit mangalap ng donasyon. Ang ilan pa raw sa mga miyembro ng KOJC ay nakaranas ng pang-aabuso at pagbabanta. Nauna nang itinanggi ni Quiboloy ang lahat ng mga akusasyong yan. Pakinggan natin ang pahayag ni Chief State Counsel Dennis Chan. Yung mga dokumentong naipasa sa amin ay pasok doon sa nakasaad sa RP-US extradition treaty. Proceed to file the petition. Now, the court where the petition will be filed will now have to determine whether yung mga pinasa ba nating petition and the supporting documents are compliant with the extradition treaty, and if found to be compliant and all the other elements are established, then I do not see any reason for extradition not to be granted. At Camille, kung i-extradite si Pastor Quiboloy, ano mangyayari sa mga kasong kinakarap niya dito sa Pilipinas? Jiggy, paliwanag ng DOJ pwedeng maghain ng petition for extradition habang gumugulong ang kaso ni Quiboloy dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi kailangan hintayin na matapos ang mga kaso niya rito bago magsampa ng petition for extradition. Kung aprubahan naman ng korte ang extradition, hindi pa rin itong otomatikong isusuko sa Amerika. Sa ilalim kasi ng Philippine-US extradition treaty, maaaring ipagpaliban ang pagsuko sa isang individual habang may nakabinbin pang itong kaso rito sa bansa. At kung aprubahan daw ng korte ang extradition at hindi mapagbigyan ang apela ng kampo ni Quiboloy, pag-aaralan daw ng DOJ ang mga magiging susunod na hakbang nito. Nakakulong ngayon si Quiboloy sa Pasig City Jail dahil sa kasong qualified human trafficking at child abuse. Maaari rin namang iapila ni Quiboloy ang extradition sa Court of Appeals bago ito maging final and executory. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Susunod, naglitawang lubak sa kakarehab lang na bahagi ng EDSA nais maimbestigahan ni Senator Lacson. At ilang bahagi ng Luzon at Visayas patuloy na uulanin dahil sa habagat. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Pinaimbisigan sa Senado, naglitawang mga lubak sa ilang kagagawa lang na bahagi ng EDSA. Dagdag perwisyo kasi yan sa traffic na dulot ng masamang panahon. Live mula sa EDSA Reliance, nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, anong pakay ng imbestigasyon dito sa EDSA Rehab? Tama ka, Jiggy, pinasisilip nga ni Senator Panfilo Lacson sa Senate Committee on Public Works kung nagkaroon nga ba ng pagkukulang sa disenyo at sa engineering phase 1 ng EDSA Rehabilitation Project. Kasi nitong mga nakarang araw, bukod sa matinding pag-ulan, ay isa rin sa itinuturong dahilan kung bakit napakabagal ng daloy ng trapiko dito sa EDSA ay itong mga lubak-lubak dito sa EDSA. So sa pag-ikot natin kanina mula dito sa Mandaluyong hanggang sa Taft Avenue, ay kitang-kita na nga itong lubak na ito at karamihan dito ay nasa loob mismo sa EDSA, sa loob ng EDSA busway. Dahil meron tayong tinatawag na funding o yung pagkakaipon ng tubig at dahil nga dito ay nasira yung aspalto doon sa loob doon at doon sa paligid nga nitong busway. So ang sa inilabas na resolusyon ni Lacson, iginiit niyang senyales ang mga bagong lubak na kailangan na namang ipaayos itong EDSA at kapag daw naging mas malala ang kondisyon nitong EDSA kahit na ipagawa na ito, baka nga raw talagang may pagkukulang pagdating doon sa disenyo, sa planning at sa construction ng mga ganitong klaseng proyekto. So diniin din ni Lacson na 6 billion pesos ang nagastos ng gobyerno para dito sa proyektong ito, kaya nararapat lang daw na maimbestigahan ito para mapanagot ang dapat mapanagot kung kinakailangan. Jiggy, kung matatandaan natin, itong mga nakaraang araw ay dahilan nga ng galit ni Secretary Vince Dizon, ni Public Works Secretary Vince Dizon, yung lubak dito sa EDSA dahil kakagawa pa nga lamang nito at heto, sira-sira na naman agad. Jiggy. At Gerard, may payag na ba ang DPWH tungkol dito? Jiggy, sabi ni Public Works Secretary Vince Dizon, welcome naman daw sa kanila itong pinaplano nga na hearing ng Senate Public Works Committee dito sa EDSA Rehabilitation. Kasi nararapat lang daw yung pangangasiwa, yung oversight ng Kongreso
para masiguro nating may transparency sa mga ganitong klaseng proyekto. Sabi ni Secretary Dizon, ipinapaayos na sa contractor itong mga sirang ito at pinapasagot na rin pinututugunan na rin pinatutugunan din na rin ito kung bakit nga naiipon ang tubig doon sa loob ng EDSA busway. At sabi rin ni Dizon ay pananagutin niya ang contractor kung mapatunayang may paghuhulang ito. So Jiggy, sa mga oras ito, konting information lang tungkol sa traffic, sabi ng MMDA, napaka-traffic sa halos buong kahabaan ng EDSA. At kung makikita nyo dito sa aking likuran, ito ay EDSA northbound dito sa may bandang Reliance. Ganito ka-traffic, ganun rin sa southbound lane ng EDSA at ganun din sa iba pang mga major highways natin katulad ng Ross Boulevard, ng C5, pero doon sa Commonwealth ay hindi raw masyado sa mga oras na ito. Pero hindi umuulan ngayon, pero imomonitor pa rin daw ng MMDA kung magiging kasing grabe ng traffic kagabi ang daloy ng trapiko dito sa EDSA. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa EDSA Reliance. Susunod, ulang dala ng habagat posibleng magpabaha sa ilang bahagi ng bansa. Huwag kang ibitiw, dapat una sa lahat. Tatalakay ng Metro Manila Mayor ang panukalang waste to energy bilang solusyon sa problema sa basura sa rehiyon. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora, pag-uusapan sa susunod na MMC meeting ang panukala para gawing kuryente ang basura sa halip na dalhin lang sa sanitary landfill. Paliwanag ni Zamora, kapag naipatupad ang waste to energy system, posible magkaroon ng mas malaking insentibo para kolektahin ng basura dahil mako-convert na ito bilang enerhiya. Para rin mabawasan ang pakalat-kalat na basura, nagkasundo ang mga alkalde na gawing 5,000 piso ang multa sa hindi tamang pagtatapon ng basura. Dito sa San Juan, kung kayo po mahuli na nagtatapon ng basura sa maling lugar, 5,000 piso na po ang multa niyan. Kapagkat yung iba siguro, baka inisip nila, matitikitan lang naman ako, pwedeng hindi ko naman ito bayaran. Pwede kayong makasuhan sa korte. At ang korte pwedeng magdesisyon na makulong yung mga hindi rin nagbabayad ng multa. Umakyat na sa 21 bilang ng mga nasawi dahil sa habagat at mga nagdaang bagyo. Sa uling tala ng NDRRMC, 15 sa mga biktima ang galing sa Benguet, kung saan karamihan ay nasawi sa landslide. May tig-3 patay naman sa Rizal at Batangas. 14 naman ang sugatan sa kalamidad, kung saan 11 galing sa Benguet habang tig-1 sa Cavite, Rizal at Ilocos Sur. May 3 namang nawawala mula sa Pangasinan, Batangas at Quezon Province. Higit 1 milyong pamilya apektado ng kalamidad. Abot sa higit 2.6 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang higit 300 billion pesos naman sa agrikultura. Patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas ang hanging habagat. Posible itong magdulot ng mga flash flood at landslide. Ayon sa Pag-asa, mararanasan ng paminsan-minsang ulan sa mga probinsya ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Asahan naman ng maulap na panahon at kalat-kalat na pagulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Calabarzon, bahagi ng Mimaropa at Central Luzon. Ganyan din ang sitwasyon sa Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz. Samantala, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang isang low-pressure area na nasa labas ng PAR. Mataas ang tsansa nito maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 na oras. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.